Sir, wala pa po ba kayo napipili sa mga models na pinakita ko sa inyo? Ang tanong ng secretary ni Knight habang naglalakad sila. Kanina pa mainit ang ulo ni Knight mula nang makita niya ang pictures ng mga models nila na kumakalat sa social media. Napatunayan ng ilan sa mga models nila ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at involved sa iba pang illegal na mga gawain. Nang malaman niya iyon ay agad niya nang tinapos ang contract sa kanila at dahil ayaw ni Knight sa mga ganoong tao dahil doon ay nawala ng malaking halaga ang brand nila pero mababawi rin naman niya iyon kaya hindi gaanong big deal ito para kay Knight. Wala, humanap ka ng iba. Tumango ang kanyang secretary at nagpatuloy sa pagsasuggest ng iba pang model sa maaari nilang pagpilian. Napahinto si Knight sa paglalakad na may isang babae ang umagaw sa atensyon niya. Isa iyong napakagandang babae na nagpapapicture sa tabi ng pangalan ng kanilang brand. May dalawang tao ang kumukuha ng picture dito. Isang bakla at may katandaan na babae na kamukhang kamukha ng babae. Sa tingin ni Knight ay isa ring modelo. O hindi naman kaya ay artista ang babae. Sa gandang taglay ay imposible na hindi ito mapapansin ng mga agency. Sinong babaeng yan? Is she a model too? Tanong ni Knight sa kanyang secretary. Let me check po, sir. Sabi pa agad nito. According to Google, her name is Eva Montenegro, a fashion model. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Gusto mong tulungan ko ang kumpanya ng iyong ina, hindi ba? Then, gawin mo ko anong gusto ko na gawin mo. Pakasalan mo si Knight Beaumont. Business partner ko siya. Pero Dad, alam niyo naman po na hindi po ako ready na magpakasal. May mga pangarap pa ako. Then, don't expect any help from me. Mahalaga para kay mamang kumpanya niya, Dad. Pagmamakaawa niya. Hindi ko na problema yon, Ibyang. Dad, minahal niyo naman si Mom, hindi ba? Bakit hindi niyo na kami magawa na tulungan ngayon? Minahal ko ang ina mo. Pero matagal na panahon na yon. Ang nangyari sa kanya ay hindi ko na problema. Malamig na pagputol nito sa sinabi niya. Pero Dad, makakaalis ka na, Eva. Wala kang mapapala sa akin. Tuluyan ang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano naggaganito. Kung paano naging ganito karahas sa kanya ang kanyang sariling ama na kung noon naman ay itinuturing siya nito na parang isang prinsesa. Mabigat man ang loob ay tumayo si Eva mula sa pagkakaluhod sa harapan ng kanyang ama. Isang beses niya pa itong tiningnan at nang makita ang walang emosyon nitong mukha habang ang bago nitong asawa na si Lucy Pearl ay nakangisi sa kanya ay nawala na ng pag-asa si Eva. Kung may sapat lamang nakakayahan si Eva na maisalbang papalugi nilang kumpanya, ay hindi siya lalapit sa kanyang ama na tumalikod sa kanila noon. Hindi siya magmamakaawa dito. Ngunit tama rin naman ang kanyang ama. Hindi siya sikat. Wala siyang impluwensya para sa mga malalaking investors na maaaring makatulong sa kanya na maisalba ang pinaghirapan na itaguyod na kumpanya ng kanyang ina. Kung sana lang ay kasing sikat at swerte siya ng kanyang mga stepsisters. Kung sana lang ay may sapat siya na kakayahan, mapapanatili niya sa itaas ang kumpanya nila. May problema ba, Ibyang? Napabalik sa realidad mula sa malalim na pag-iisip si Eva o mas kilala sa palayaw na Ibyang. Nang marinig ang boses ng kanyang manager na si Carlo, tiningnan niya ito. Magkasalubong ang kilay na nakatitig ito sa kanya. Ha? Wala naman, Nana. Huminga ng malalim si Carlo at napaupo sa kanyang harapan. Narinig mo na ba ang balita kaya malungkot ka ngayon? Na ano po, Nana? May issue na naman na idinawit ulit ang pangalan mo. Noong nasa Japan para sa isang photoshoot, ay nakunan kayo ni Dion ng picture na magkasama. Nagtaka naman si Eva. Si Dion?
Yung photographer na manliligaw po ni Karen? Oo, siya nga. At maraming nagsabi na fans ang stepsister mo na inahas mo na naman daw ang lalaki yon. Nagulat siya sa pinagtapat nito. Pero wala naman pong katotohanan ng mga yon. Nung araw na yun nag-usap kami dahil lang sa trabaho. Alam ko. Sagot ni Carlo sabay buntong hininga. Alaga kita at kilalang kilala kita. Pero alam mo naman yung evil stepsister mo. Mula nang dumating si Eva sa Pilipinas galing Japan ay hindi pa siya nagkakaroon ng time para i-check ang mga social media accounts niya dahil sa lagi siyang abala. Marami siyang mga inaasikaso sa buhay. Isa siyang hindi sikat na modelo ngunit marami namang mga job offer sa kanya. Inaayos niya rin ang problema sa papaluging kumpanya ng kanyang ina at binabantayan ng ina na kasalukuyang comatose sa isang ospital dahil sa isang aksidente. Nang sandaling makita ni Eva ang mga pampabatikos sa kanya ng mga tao sa lahat ng social media niya, ay napabuntong hininga siya. Kahit wala naman talaga siyang kasalanan o masamang ginagawa, ang tingin sa kanya ng mga tao ay masamang tao dahil yun ang naging label nila sa kanya. Pwisa talaga yung stepsister mo kahit kailan. Ang sarap kalbuhin. Nanggigigil na sabi ni Carlo sa kanyang tabi habang pinapanood ang interview ni Karen, ang stepsister niya, na kung saan ay sinagot ito ang tungkol sa dating issue nilang dalawa ni Dion. Wala namang problema sa akin kung may relasyon nga talaga sila. If they like each other, it's not a problem. Ang hiling ko lang ay ikakasaya ng kapatid ko. Sobrang plastic ng pagkakasabi ni Karen sa mga katagang yon. Pero sa mata ng mga taong hindi nakakakilala dito ng lubusan, si Karen ang pinakamabait na taong alam nila na kulang na lang ay sambahin na nila. Demonyo talaga kahit kailan. Pasalamat lang talaga siya, sikat siya. At marami siyang mga bodyguard, kaya hindi ako makalapit sa kanya at hindi ko siya masabunutan. Hayaan mo na lang, huhupa rin ng issue na yan. Ang sabi niya pa sa mababang tono. Aba, kailan pa? Apektado ng trabaho mo sa issue na yan. Kailan ka ba nila titigilan? Diyos ko naman, Ibyang. Halos araw-araw ka nalang sinisiraan. Hindi ba nila kayang sumikat na hindi nila dinadawit ang pangalan mo? Inis pa rin ang nana Carlo niya. Hanggang hindi pa rin humuhupa ang issue na pumatol ka raw sa matandang bilyonaryo na sigurado ako na sila rin ang may kagagawan. Ngayon ay may dagdag na naman sila. Nananatiling kalmado si Eva kahit pa sa loob-loob niya ay sobrang nahihirapan na rin siya sa lahat ng mga nangyayari at gusto niya na lamang na umiyak ng sobrang lakas. Mawawala rin naman ang issue na yan kapag kinasal na ako. Speaking of that, kailangan mo ba talaga na gawin yan? Hindi ko pwedeng pabayaan si Mommy at ang kumpanya na pinaghirapan niyang itaguyod. Nangako si Dad na kung ako ang magpapakasal kay Knight, ay makakabalik sa akin ang kumpanya ng aking ina. Nagbuntong hininga naman si Carlo. Mukhang wala naman ako magagawa dahil mukhang seryoso ka rin yan sa plano mong pagpapakasal sa lalaking hindi mo pa nakikita. Sana lang ay tamang naging desisyon mo at hindi ka magsisi sa huli dahil sobrang dami mong isisantabi para lamang dyan. Sa totoo lang ay labis-labis din naman ang takot at pangamba na nararamdaman ni Eva para sa desisyon niya na pumayag sa gustong mangyari ng kanyang ama. Kapalit ay ang pag-invest nito ng malaki sa kanilang kumpanya para hindi tuluyan na mabankrupt. Magpapakasal lang naman siya sa isang lalaking hindi niya pa nakikita sa tanang buhay niya, ngunit wala siyang magagawa. Hindi siya papayag na malugi ang kumpanya ng kanyang ina ng tuluyan at sa paraan lang nito niya mapipigilan niyan. Habang nasa New York pa si Eva para sa isang fashion show ay nag-announce ang kanyang ama na si Anton Montenegro na isang kilalang businessman tungkol sa nalalapit niyang pagpapakasal. Wala man lang paalam sa kanyang mga ito na i-a-announce na pala at isa sa publiko na pala nilang tungkol doon. Saka lang nalaman ni Eva noong ipabasa sa kanya ni Carlo ang article. Kumalat agad ang mga haka-haka kung sino ang papakasalan niya. Kung dati hindi kilala ang kanyang pangalan dahil lagi siyang nasasapawan ng kanyang stepsister at umiingay lamang iyon sa tuwing may mga walang kabuluhang issue ang kinokonekta sa pangalan niya. Miss Montenegro, totoo po bang balita na sa isang matandang mayaman na tumulong sa'yo na sumikat ka ikakasal? Miss Montenegro,
Ano pong masasabi niyo sa mga nagsasabi na mukhang pera raw po kayo at laging uhaw sa atensyon? Totoo po bang nagdadalang tao ka kaya ka ikakasal? Hindi na lamang pinagtuunan ni Eva ng pansin ang mga tanong sa kanya ng mga media habang nasa airport siya. Yumuko siya at saka nagpatuloy sa paglalakad. Wala siyang balak sagutin ang mga tanong ng mga ito. Miss Montenegro, ano pong masasabi niyo sa kumakalat na balita na inaahas niyo na naman daw po ang mandiligaw ng stepsister mong si Karen? At nung wala kang mahot-hot mula sa kanya at pumayag ka sa alok niyo ng matandang mayaman na magpakasal? Miss Montenegro, may katotohanan ho ba ang mga yon? Kahit pinipigilan na ng mga security ay panay pa rin ang subok ng mga ito na makalapit sa kanya. Pakiramdam naman ni Eva ay sobrang pagod na siya at halos nabingi na siya. Sa New York pa lamang ay ganito na ang mga tanong na natanggap niya. Wala nang katapusan. She's tired. Napalingon si Eva sa likuran niya para tingnan kung sino ang nagsalita. Isang gwapong piloto na ngayon niya lamang nakita. Naglakad papunta sa tabi niya ang lalaki. Nagtakat na bigla naman si Eva nang hawakan nito ang kamay niya at hinila siya patungo sa isang nakaparadang sports car. Who is he, Miss Eva? Siya bang papakasalan mo? When is the wedding, Miss Montenegro? Sunod-sunod ang mga katanungan ng mga taga-media. Gulantang pa rin si Eva ngunit nagpatianod lamang siya sa lalaki na hindi niya alam kung bakit siya tinutulungan na makalayo mula sa mga paparazzi. Noong buksan nito ang scissor door ng sasakyan nito ay nag-aalangan siya kung papasok ba siya sa loob. Nang mapansin ng binata ang pagtataka niya ay nagsalita ito. Don't worry, wala akong masamang gagawin sa'yo. Kitang-kita ang mukha ko kanina doon sa camera, kaya kung may masama akong gagawin sa'yo, mabilis lang nila akong matutunton na akong may gawa nun. I'm only here to help you. Nag-aalangan man noong umpisa, ay nagtiwala siya sa sinabi nito at pumasok na nga siya sa loob. Mukhang mabait naman ang lalaki at may point nga naman ito, na kung sakaling may masama man itong balak, ay kitang-kita naman ang mukha nito sa kamera ng media. Hindi naman baliw itong lalaki para gawin niyon. Salamat. Nahihiya na sabi niya dito na makapasok na rin ito sa loob. Ngumiti ito sa kanya. Walang anuman. Maaari ko bang malaman kung anong pangalan mo at kung bakit mo pala ako tinutulungan? I'm Liam. Mukhang takot na takot ang itsura mo kanina habang kinuhuyag ka ng media. At sa pagmamayari ko nangyari yun kaya nilapitan na kita. And my friend asked me to protect you from them. Although, last minute niya nang sinabi kaya hindi ako nakapag-prepare. Kung gano'n na ito pala may-ari ng airport. Maraming salamat ulit sa tulong mo. Pero, maaari ko bang malaman kung sino ang kaibigan na tinutukoy mo? Si Knight Beaumont. Nabigla si Eva sa sinabi nito. Knight? Ngumiti ito sa kanya tumango. Yes, your fiancé. Pero paano niya nalaman na ngayon ang dating ko? You don't know? I was there when your father informed him na ngayong araw ang uwi mo mula sa New York. Si Knight dapat ang magsusundo sa'yo ngayon, ngunit dahil masyado siyang abala sa trabaho, tumawag siya sa akin kanina at sinabi na bantayan na lang daw kita mula sa mga paparazzi. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Si Knight Beaumont ang nag-utos kay Liam na bantayan siya? Wala ba kayong connection sa isa't isa? Tanong sa kanya ni Liam at iling ang naging sagot niya. Wow, kayo lang yata ang kilala ko na ikakasal pero wala man lang ni kahit anong connection sa isa't isa. Hinatid siya ni Liam sa kondo niya at ibinigay din ito sa kanya ang number ni Knight para siya na raw mismo ang mag-text o tumawag kay Knight at sabihin na nakabalik na siya na bansa. Ginawa niya naman ang sinabi ni Liam sa kanya. Nag-message siya sa number na binigay nito. Nagpasalamat siya at sinabi na nakauwi na, ngunit wala siyang reply na natanggap. Sino yung lalaki na nagsundo sa'yo sa airport? Iyon na bang fiancé mo? Tanong pa sa kanya ni Carlo habang magkausap sila sa phone. Hindi po, Nana. Kaibigan lang daw siya ng fiancé ko. Sagot niya naman. Nagkakagulo na naman ng mga tao ngayon sa social media dahil nag-viral ang pagsundo niya sa'yo. Ang akala to rin ng lahat ay ang lalaking yon ang papakasalan mo.
At dahil ayaw ni Eva na madamay pa si Liam sa mga issue gayong nagmamalasakit lamang ito, ay gumawa siya ng isang public statement na dinedenay ang lahat ng mga issue tungkol sa kanya. Ang tungkol daw sa kanilang dalawa ni Leon at mas binibigyan linaw niya ang sa kanilang dalawa ni Liam. Dumating na lang ang araw ng kasal nilang dalawa ay hindi man lang nasilayan ni Eva kung ano bang itsura ng kanyang magiging asawa. Abot langit ang kaba na nadarama ngayon ni Eva habang nasa tapat sila ng pinto ng simbahan. Suot-suot ang puting wedding dress at sa tabi niya ay ang kanyang ama. Samot-sari ang nararamdaman niya ngayon at may part sa kanya na nagtutulak na tumakbo siya mula dito at huwag magpapakita ulit. Ngunit kailangan niya natibayan ang kanyang loob. Kaya mo to, Ibyang. Kayang-kaya mo ito. Sabi ni Eva sa kanyang isipan at saka humugot ng malalim na hininga. Ang sabi ng stepsister niya sa kanya noon ay pangit ang kanyang mapapangasawa at masama rin daw ang ugali. Iyon ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Karen ang kasal at sa kanya ibinigay. Kaya naman kailangan niya na ihanda ang sarili niya ngayon. Huwag mo nang isipin pa na tumakas, Eva. Malaki nang ininvest ko sa kumpanya ng inyong ina. Sabi sa kanya ng kanyang ama na marahil ay napansin ang pag-aalangan sa kanyang itsura. Don't worry, Dad. For Mom, gagawin ko to. Huminga ulit ng malalim si Eva nang marinig na nila ang tugtog at bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Sabay sila ng kanyang ama na naglakad at ang mga mata niya naman ay agad na tumitig sa lalaking naghihintay sa kanya sa tapat ng altar. Malayong malayo sa inaasahan niya ang lalaking nag-aabang sa kanya sa altar. Malayo sa inaakala niya na matanda at malaki ang tiyan. Dahil ang binatang nasa altar ay nakasuot ng white suit at isang napakagwapong lalaki. Ang binata na sigurong pinakagwapong lalaki na nakita ni Eva sa tanang buhay niya. Iyan ang mapapangasawa mo, si Knight Beaumont. Ang sabi pa sa kanya ng kanyang ama habang naglalakad pa rin sila. Nang makalapit sila sa binata na walang emosyon ng gwapong mukha, ay inabot ng kanyang ama ang kanyang kamay sa lalaki na bahagya naman ang umiti. Hindi pa rin makapaniwala si Eva na hanggang sa nagsimula ng seremonya. Do you, Knight Beaumont, take Eva Montenegro to be your lawfully wedded wife? Tiningnan ni Eva ang gwapong binata na tumango sa pare. I do. Sunod siyang tiningnan ni Father. Do you, Eva Montenegro, take Knight Beaumont to be your lawfully wedded husband? Isang beses na mariin na lumunok ang laway ni Eva. May pag-aalangan siyang nararamdaman. Ngunit batid niya na wala siyang magagawa. Tiningnan niya muli ang binata na noon ay naghihintay sa sagot niya. Kapag kuwan ay binalik ni Eva ang mata sa pare at saka ngumiti, sabay tango. I do. Habang nakatitig si Eva sa malalim na mga mata ng binata, ay para bang nawala siya sa realidad. Napakalalim ng mga mata nito na nalulunod siya. Hindi niya na narinig ang kung ano pang sinasabi ng pare dahil nakatitig lamang siya sa binata. Nawala sa isip niya ang mga bisita at ang sunod-sunod na pagpa-flash ng kamera sa kanilang dalawa. Ang kanyang atensyon ay nasa binata lang na nasa kanyang harapan. You may now kiss the bride. Nang sandaling marinig ni Eva ang kataga na yon ay kumalabog ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay malalaglag na ang kanyang puso, lalo na nang tanggalin na ni Knight ang belo niya at dumukwang para magkalapit ang kanilang mga mukha. Doon ay mas lalo niyang napakatitigan ang mukha nito. Wala itong kahit anong kapintasan. Napakagwapo lang talaga nito. Noong mas ilapit pa ng binata ang mukha sa kanya, ay napapikit ng mariin si Eva. Ang buong akala niya ay sa labi siya nito mismo hahalikan, kaya napamulat siya nang sa gilid lamang ng kanyang lapi dumampi ang mga labi nito. Ngunit ang mulat ng kanyang mga mata ay mas lalo pa na lumaki nang muli nitong pinagdikit ang kanilang mga labi. Did I surprise you, Mrs. Beaumont? Ang nakangisi pa na tanong sa kanya ng binata. Napuno ng palakpakan ng simbahan habang si Eva naman ay hindi alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ngumingiti si Knight sa mga tao roon pero siya ay tila ba wala sa kanyang sarili. Hanggang sa reception na hindi maalis sa isip ni Eva kung gaanong kalambot ang labi ni Knight nung lumapat ito sa kanya. It was soft as cotton candy.
Maraming mga bumati sa kanilang dalawa sa reception. May mga nagbibiro pa nga na gumawa na raw agad sila ng maraming anak para mas maging masaya raw ang kanilang pagsasama, na dahilan para maging kamatis ang buong mukha ni Eva. At sa buong reception ay nakangiti lamang sila at pakikibaka sa mga tao doon. Habang magkasama silang dalawa ni Knight na ngayon ay kaniyang asawa niya at nakikipag-usap sa mga bisita, napatunayan ni Eva kung gaano ito kaseryosong tao. Sumasagot lamang ito kung kailangan itong sumagot at ngumingiti kung kailangan ng ngumiti. Sa harap ng kamera na nasa reception ay sweet silang dalawa. Habang si Eva naman ay awkward pero hindi niya pinapahalata. Don't expect anything from this marriage. Binaling ni Eva ang tingin sa binata na ngayon na nakaupo na sa kanyang tabi. Huh? Seryoso na sinalubong nito ang kanyang tingin. I am just doing this to impress my parents. Marahan naman na tumango si Eva. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. I'm not expecting anything. Ginagawa ko lang din to para sa aking ina. Matapos ang kasal, akala ni Eva ay iyon na ngayon. Ngunit nang sabihin sa kanya na may honeymoon pa silang dalawa sa ibang bansa, ay labis-labis ang pagkabigla niya. Wala namang nabanggit sa kanya ang ama niya na kailangan pa na may pagganito. Hindi siya prepared. Hindi naman sa nag-i-expect siya na may mangyayari sa kanila ng binata dahil sa bibig na nito mismo nang galing na hindi siya pwede mag-expect ng kung ano. Pero kinakabahan pa rin siya. Kasalukuyan na magkatabi silang dalawa, makaupo si Knight sa loob ng eroplano, papunta sa Maldives kung saan ang honeymoon nilang dalawa. May AirPods na suot-suot ang binata at may kung anong binabasa sa hawak na iPad. Napakaseryoso nito habang nagbabasa. Ganon pa man ay napakagwapo pa rin itong pagmasdan. Simpleng itim na polo at jeans lamang ang suot ng binata, pero napakalakas ng dating. May suot din itong mamahaling relo. Mula kanina hindi man lang siya nito kinakausap. Mga mahigit 30 minutes na silang magkatabi nakaupo dito at nasa biyahe. Ngunit ni simpleng hi o hello ay hindi man lang nito sinabi sa kanya. Hindi naman sa nagiging demanding si Eva pero gusto niya lang na maging civil silang dalawa dahil sa mata ng publiko ay kasal na silang dalawa. Trending na trending ngayon ang kanilang naging kasal. Maraming mga nagulat dahil sa wala man lang kahit isang nakahula kung sino ang papakasalan niya. Dahil wala naman silang naging dating rumor na night noon. Dahil doon ay nagkakagulo ang mga tao sa social media. Hindi naman namamalayan ni Eva na nakatitig na pala siya sa binatang nasa tabi. Kaya naman nang biglang lumingon ito sa kanya, ay hindi niya nagawa na umiwas ang tingin. Tinaasan siya nito ng kilay. What? Agad naman na iniwas ni Eva ang kanyang tingin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na tumitig sa'yo. Nahihiya niyang sinabi. Are you bored? Ang akala ni Eva hindi na muli siya papansinin ng binata. At ibabalik na lang ang atensyon sa ginagawa kaya nagulat siya nang tanungin siya nito. Hindi naman. Nilihas na Knight ang tingin mula sa kanya at tinawag ang stewardess na agad naman na lumapit sa kanila. Maaari mo bang bigyan ng libro na mababasa ang aking asawa para hindi siya maboard? Tumango naman ang attendant at sinabi na kukunin lang nito ang libro na maaari niyang pagkaabalahan. Hindi naman mapigilan ang pamumula ng pisngi ni Eva dahil sa pagbanggit ng binata sa katagang asawa ko. Alam naman ni Eva na baliwala lang iyon para sa binata. And she should get used to it, ngunit hindi niya pa rin mapigilan na makaramdam ng kakaiba. Ibinalik na ni Knight ang atensyon sa ginagawa sa iPad nito at ilang sandali lang din na bumalik ang stewardess dalang mga libro. Ang pinili ni Eva na basahin ay ang paborito niyang Embracing Fire. Hindi alam ni Eva kung ilang oras niyang nagbasa ng libro na yon, hanggang sa hindi niya na namalaya na nakatulog na pala siya. Nang magising siya ay nakasandal na ang kanyang ulo sa balikat ni Knight, na noon ay abala pa rin sa ginagawa sa iPad. Nang maramdaman nito, nagising na siya ay tumingin ito sa kanya. Agad naman na nag-ayos si Eva ng sarili at pasimple na pinunasan ang gilid ng kanyang mga labi dahil baka'y may tuyong laway siya. Pasensya na, hindi ko sinasadya makatulog sa balikat mo. Nahihiya na paghingi niya ng pasensya dito. It's alright. Sagot nito bago hinawakan ng balikat at nag-stretch na para bang nangangalay na ito. Sa isip naman ni Eva ay baka matagal siguro siyang nakatulog sa balikat ng binata kaya ay nangalay na ito.
You should start preparing. Mahigit 1 oras na lang at makakarating na tayo sa Maldives. Humingi pa siya ng pasensya sa binata dahil mukhang ngalay na ngalay ito bago siya nag-umpisang maghanda. Labis ang gulat ni Eva na nung sandaling lumapag ang eroplano na sinasakyan nila sa airport, ay isang limousine ang sumundo sa kanila at hinatid sila sa kanilang penthouse na tutuluyan nila sa loob ng 1 linggo. Inasikaso agad sila at ang mga gamit ng kanilang butler pagkadating nila doon. At si Knight naman ay nagpaalam sa kanya na aalis dahil may trabaho pa raw ito na kailangang asikasuhin. Nakahinga naman ng maluwag si Eva dahil pag nasa malapit si Knight ay hindi niya namamalayan na pinipigilan niya na pala ang kanyang paghinga at hindi rin kumakalmang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Nasa honeymoon ka na ba ngayon? Tanong ni Carlo na ngayon ay kausap niya sa FaceTime. Opo, Nana. Bakit po? Sagot niya naman. Ang asawa mo, nariyan din ba siya? Wala po, may inaasikaso siyang trabaho. Tugon niya sabay upo sa mahabang itim na sofa. Huwag kang magsishare ng social media ng location yung mag-asawa ha, dahil sigurado ako na dudumugin kayo ng media. Bili nito. Ginulantang mo ng sobrang buong mundo. Hindi mo malang sinabi sa akin na ang anak pala ng mga Beaumont ang mapapangasawa mo. Maging ang mata ni Carlo ay kumikinang. Nagkasalubong naman ang kilay ni Eva dahil hindi niya maintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Ha? Bakit po? Hindi mo ba alam? Ang mga Beaumont na sigurong pinakamayaman na pamilya sa mundo. Sila lang naman ang nagmamay-ari ng Luxura Rovel. Nang sandaling banggitin nito ang brand na yon ay nalaglag ang panga ni Eva sa sobrang pagkabigla. Luxura Rovel? Oo! Ang pinakamalaking kumpanya na gumagawa ng mga mamahaling relo at mga sasakyan na pinapangarap mo. Ang asawa mo ang tagapagmana nun. Ang Luxura Rovel ang pinapangarap ni Eva na brand na pagtrabahuan noon pa man. Ngunit dahil sa hindi naman siya sikat, hindi tulad ng stepsister niya ay hanggang pangarap niya na lang ang brand na yon. At sino naman ang mag-aakala na magiging asawa niya ang heir ng brand na yon? Hindi pa rin makapaniwala si Eva sa kanyang nalaman. Kilalang pamilya ng mga Beaumont na sobrang yaman, ngunit mga pribadong tao. Wala halos ang may mga alam sa kung anong buhay ang meron ng pamilyang ito, kung sino ang mga anak nila o kung saang bansa sila nakatira. Ang alam lang na karamihan ay ang Beaumont ang isa sa pinakamayaman na pamilya sa mundo at nagmamay-ari nga ng mga malalaking kumpanya. Simula pa lang ay bibihira lang ang mga lumalabas ng mga articles tungkol sa pamilya. Walang mga pictures sa mga anak ng pamilya habang lumalaki sila. Kung meron man ay laging may takip ang mga mukha at ang kita naman ng mukha ay kuha lang ng mga paparazzi. Kahit mayaman at maimpluwensya ay pinangangalagaan nila ang kanilang private life. With all the money and influence, the Beaumont clan managed to maintain their private and mysterious life. Justin, fashion model Eva Ibiang Montenegro's husband, finally appeared in the public eye for the first time at their wedding ceremony. It turns out, he is the son of the esteemed Beaumont family, Knight Archer Beaumont, putting an end to the speculation that the model is marrying an old billionaire. Paulit-ulit na binasa ni Eva ang article kung saan nakasaad ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa at mga information na dati ay hindi alam ng publiko. Hanggang sa bumalik na si Knight sa penthouse, ay nanatiling gulantang pa rin si Eva. Huwag kang lalabas ng hotel. Bakit? Kabado na tanong niya sa asawa. Sa tingin ko ay may nagli-leak ng location natin sa media, kaya nakaabang silang lahat ngayon sa labas. Ano? Mabuti't hindi ka nila nakita. They saw me. Ayoko lang naguluhin nila tayo. Kaya bukas na bukas din ay lilipat tayo ng hotel. We'll move to my friend's hotel. Sumapit ang gabi at ang mga taga-media na nag-aabang sa paglabas nila ay nanatili na sa nasa baba. Maraming mga pictures ni Knight ang kumalat sa social media at marami rin ang gumawa ng mga article tungkol sa kanila. I'll sleep on the bed, sabi ni Knight nakakalabas lamang mula sa bathroom at may suot pang bathrobe. Ang bathrobe na suot nito ay bukas sa may dibdib kaya kitang-kita ni Eva ang droplets ng tubig mula sa basa nitong buhok.
na dumadaos-dos sa matipuno nitong dibdib. Nang mapansin ni Knight na nakatitig siya sa dibdib nito ay tinaasan siya nito ng kilay. Agad naman na iniwas ni Eva ang kanyang tingin at nagkunwari. Sige, sa couch na lang ako matutulog. Nauutal na sabi niya. Sa labis sa pagkatarantay, hindi niya na alam kung paano ang dapat niyang gagawin. Naglakad siya palapit sa couch ngunit bumalik din sa kama para kumuha ng kumot at unan. At talagang nakalimutan niya pang unan kaya bumalik na naman siya. Nahihiya naman ang umiti si Ibyang kay Knight na nakataas ang kilay at may pigil na ngiti habang nakatingin sa kanya. Do you want to sleep on the same bed with me? The bed is king size anyway. Biglang sabi ni Knight. Hindi. At talagang sobrang defensive ng uri ng pagkatanggi niya. Muli naman na mahinang natawa si Knight dahil sa naging reaksyon niya. Mahigpit ang hawak ni Ibyang sa hawak na kumot habang pinagmamasa ng binata na humakbang palapit sa kanya. Sinampay nito ang maliit na kulay puting towel na gamit nito sa pagpunas ng buhok. We're married. Hindi ba dapat sa isang kama na tayo matulog? At nanlaki naman ang mga mata na huminto ang binata sa kanyang harapan. Dumukwang ito at sinalubong ang kanyang tingin habang ang nakakalokong ngiti sa labi ay hindi maalis. Anong ginagawa mo? Isang beses pa na humakbang ang kanyang mga paa paatras nung mas lalong dumukwang ang papalapit sa kanya ng binata. Hanggang ang isang beses na hakbang na yon ay nasundan at tuluyan na siyang bumagsak sa kama. Nanlaki pa lalo ang kanyang mga mata na mas lumapit pa ito sa kanya. Halos lumabas na ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib dahil sa sobrang bilis ng pagtibok. Amoy na amoy niya ang body wash ng binata at shampoo nito na dahilan para mas lalong magwala ang tibok ng puso niya. Ang akala ni Eva ay hahalikan siya nito, kaya pinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. At gano'n na lamang ang kanyang pagkapahiya nang nararamdaman niya na lumayo sa kanya si Knight. Nagmulat siya ng mata at nakita niya na hawak na ito ang dalawang una na kanina ay nasa tabi niya. Sa couch ako matutulog, ikaw na dyan sa kama. May pigil pa rin ng ngiti ang binata at naglakad na ito palapit sa couch. Habang si Eva naman ay tulala pa rin. Ang puso niya ay nagwawala ng tibok. At gusto niya na lang nalamunin siya ng kama na kinauupuan niya dahil sa labis na hiya. Bakit ba naman kasi nag-expect siya na hahalikan siya nito? Naupo na si Knight sa mahabang couch at hinuli nito ang kanyang mailap na mata. Nang magtagumpay ay ngumiti ito sa kanya ng matamis. Good night. At ang buong akala ni Eva ay napakaseryosong tao ng binata dahil halos hindi ito magsalita kung hindi ito tatanungin. Bibihira ito kung ngumiti at laging walang emosyon ang mukha nito. Ngunit hindi niya inaasahan na may ganito palang side ito. Nang gabing yon ay hindi siya nakatulog ng maayos. Kahit anong gawin niya ay talagang hindi maalis sa isip niya ang mga nangyari kanina at ang katotohanan na ang asawa niya ay walang iba kundi ang tagapagmana ng Luxura Rovel. Sorry sir, pero mas marami po ang media na nakaabang sa inyo ngayon. Imporma sa kanila ng isa sa mga security na nakabantay sa kanila. Hindi nga ito nagkamali dahil nang sandaling lumabas sila ng building ay napakarami nga ng taga-media sa labas na sunod-sunod ang pag-flash ng kamera. Nakapulupot ang isang braso ni Knight sa bewang niya habang ang mga security nakapalibot sa kanila para hindi sila malapitan ng media. Sunod-sunod ang mga katanungan na isinisigaw nila. Ang iba ay may halong pambabatikos at mga masasakit na mga tanong na hindi naman nila sinasagot. Nagtataka si Eva nung huminto sa paglalakad si Knight kaya napahinturin siya. Sa kalmado na boses ay nagsalita si Knight sa mga ito. Please allow my wife and me to have a peaceful time. For our honeymoon, we really want to enjoy this special time together. Sa halip na pakinggan ng pakiusap ay mas lalo lamang silang pinaulanan ng mga tanong. Tulad ng kung bakit inilihim nila ang kanilang relasyon sa media at kung paano at kailan sila nagkakalala. May iba naman sa mga taga-media ang nakinig sa pakiusap ni Knight. Na makapasok sila sa loob ng sasakyan na maghahatid sa kanila patungo sa ibang hotel kung saan sila namamalagi ay hindi pa rin nagpatinag ang mga taga-media. At saka lamang nakahinga ng maluwag si Eva nang umandar paalis ang sasakyan nila. Habang nasa biyahe ay may tinawagan si Knight kung saan pinasigurado nito na hindi makakasunod sa kanila ang media. Pasensya na kung maging ikaw ay nagulo ng mga taga-media. Alam ko na sanay ka sa tahimik na buhay.
Asawa mo ako kaya inaasahan ko na mangyayari ito. Seryosong pinutol nito ang kanyang sasabihin. Besides, I should get used to this, right? My wife is a model. Ang bilis na naman ng tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Lalo na ang panghuling kataga na sinabi nito. My wife is a model? Nahihiya na tumango si Eva at pinuon ang tingin sa labas sa bintana para itago ang kilig na nadarama niya. And by the way, Eva, sabi ni Knight kaya muli siyang mapabaling dito. You can't act normal around me. Thank me as your friend. Be comfortable around me lalo pat maraming mga matang nakaabang sa atin ngayon. Isang linggo na silang nanatili sa Maldives pero bihira naman silang magkausap ng kanyang asawa dahil may mga trabaho itong inaasikaso. Kahit nasa loob lang ito ng hotel room, pagkabalik nila sa Pilipinas ay maraming mga trabaho si Eva na nakaabang sa kanya. Inasikaso niya ang kumpanya ng kanyang ina na mabuti na lang ay inasikaso naman ng secretary ng mommy niya. Good morning, Mrs. Beaumont. Mrs. Beaumont, it's nice seeing you here. Pagpasok ni Eva sa loob ng meeting room ay samot-saring mga magigilaw na pagbati ng sumalubong sa kanya. Ngayon ang araw ng meeting nila kasama ang mga bagong investor sa kumpanya ng kanyang ina. Magmula ang anunsyo ng naging kasal nila, si Knight ay dumami rin ang mga malalaking investment sa kumpanya nila. Patuloy pa ito sa pagdami. Hindi alam ni Eva kung ang dahilan ba ng pagdami ay ang kanyang ama o dahil sa impluensya na meron ng kanyang asawa. Kung ano man ang tunay na dahilan ay masaya siya dahil hindi na malulugi ang kumpanya ng kanyang ina. Sigurado siya na pag nagising na ito ay magiging masaya rin ito. Iyon lang naman ang mahalaga para kay Ebyang. At iyon din ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Naging smooth ang daloy ng meeting, bagay na ikinagulat ni Eva dahil kung noon ay umaabot ng mahabang oras ang meeting para makonvince nila ang mga investors na mag-invest sa kanila. Ngayon ay wala nang paligoy-ligoy ang mga investors at pirma agad ng kontrata sa kanila. Para bang sobrang sigurado sila na hindi sila malulugi at magiging successful ang investment nila sa kanila. Sobrang nasiyahan naman si Eva sa nangyayari. Kaya pagkatapos ng meeting ay nagpahatid siya sa kanyang nana Carlos sa ospital kung nasaan ang kanyang ina para ibalita dito ang magandang nangyari. Kahit hindi siya sigurado kung narinig ba siya ng kanyang ina dahil hanggang ngayon ay comatose pa rin ito, ay masaya pa rin na kinukwento ang lahat sa kanyang ina. Matapos niyang dalawin ng kanyang ina sa ospital, ay nagpahatid ulit siya sa isang coffee shop na sinasabi ni Knight kung saan sila magkikita ang dalawa. Hindi na siya hinintay ni Carlo dahil may kailangan pa itong asikasuhin. Pagpasok niya pa lang sa coffee shop ay nakita niya kaagad ang kanyang asawa. Agaw atensyon nito habang nakaupo sa lamesa at nakayuko sa cellphone nito. Sa suot nitong itim na long sleeve na nakatupi hanggang siko at ang pa-square nitong salamin na bagay dito ay hindi na nakakapagtaka pa kung bakit nakuha nitong atensyon ng ilang mga customers doon. Na ang ilan ay halos mabali na nga ang leeg sa paglingon sa binata. Nag-angat ng tingin sa kanyang binata at agad na gumuhit ang ngiti sa labi nang makita siya. My wife's here. Kaagad na bumilis ang tibok ng kanyang puso at namula ang kanyang pisngi. Lalo pa nung itaas ng binata ang kamay sa kanya at may malawak pa rin ang ngiti na kumaway. Tumayo rin ito at naglakad palapit para salubungin siya. Nang makalapit ay pinulupot nito ang kamay sa bewang niya at nilapit ang labi sa may tenga niya. Napasinghap naman si Eva sa ginawa nito. Hello, wife. Welcome to my coffee shop. Sa'yo to? Gulat niyang tanong. Knight nodded. Yes. Although I thought there would be no customers today because I asked my staff to close the shop today, mukhang hindi nila nagets ang utos ko. Kaya hindi tuloy natin solo ang coffee shop ngayon. There are some paparazzi I saw outside too, but I asked my personals not to let them in. Paglabas niya ng mga sasakyan ni Carlo kanina, ay nakita nga nila ang mga paparazzi na nakaabang sa labas. Pinaghila siya ni Knight ng upuan sa lamesa na kinuupuan nito kanina. Malayo sa 5 customers na nasa loob. Agad na may lumapit sa kanila na barista at naglapag ng iced coffee at cream cheese garlic bread para sa kanila. Bakit nga pala gusto mo na magkita tayo? At dahil nga si Knight nang nagsabi na gusto nito na maging comfortable siya sa binata at maging less formal sa tuwing magkasama at magkausap sila, para raw hindi awkward sa mga tao, ay sinunod niya ang sinabi nito. Binabawasan niya ang pagiging formal sa pananalita niya kahit nakakailang dahil hindi siya sanay.
Marami sa mga kakilala kong gusto ka na makilala mula nang malaman nilang tungkol sa naging pribado na kasal natin. Sagot nito kaya napatango na lang si Eva. Maging sa mga kakilala niya ay marami ang gusto na makausap at kilala si Knight. Hindi naman na siguro maiwasan niyon lalo pat isa siyang modelo at si Knight naman ay galing sa pinakamaimpluwensyang pamilya. You should tell me about yourself para alam ko kung anong mga isasagot ko sa kanila. Oo nga pala. Noong nasa Maldives sila, hindi naman sila gaano nakapag-usap dahil sa laging abala si Knight sa trabaho. Tumango si Eva at nag-isip kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang buong pangalan ko ay Eva Montenegro at ang nickname ko naman ay Ibiang. Ibiang? Gulat na pag-uulit pa nito. Oo. Nahihiya na tumango siya. Hindi rin alam ni Eva kung bakit sa dami ng pwedeng maging palayaw ayun pa talaga ang binigay sa kanya ng kanyang mga magulang noon. Kahit siya mismo ay natatawa rin sa pangalan niya. You have a very beautiful nickname. Sa tono pa lang ng boses ni Knight, sa pagkagat pa lamang nito ng ibabang labi, ay alam niya na agad na hindi ito seryoso sa sinabi nito. Ganun pa man ay hindi na siya nakipagtalo pa. 24 na ako. December 25 ang birthday ko. Isa akong model. 15 taong gulang ako nung magsimula ako sa pagmamodelo. Ako ang nag-iisang bunga ng pagsasama ng aking mga magulang. I like pink, I love the moon, and cats are my weaknesses. Nag-iisip pa siya kung ano pang dapat niyang sabihin sa binata na tahimik, nakikinig at titig na titig sa kanya. Ngunit kahit anong gawin niya ay wala na siyang maisip. Ano pa bang gusto mong malaman tungkol sa akin? Do you have a boyfriend? Nabigla siya sa naging tanong nito ngunit agad din namang umiling. Huh? Wala. Tumango naman si Knight. That's good. Sinabi niya rin sa binatang tungkol sa galagayan ng kanyang ina na ikinagulat nito. Noong matapos siyang i-share mga bagay tungkol sa kanya na sa tingin niya ay dapat nitong malaman, ay si Knight naman ang nagsalita at siya naman ang tahimik na nakinig dahil gusto niyang malaman ang lahat tungkol dito. Masyado kasing pribado ang mga Beaumont kaya walang mahagilap si Eva sa internet tungkol sa kanyang asawa. Maliban na lang sa kasal nilang dalawa at ginawa nitong mga public appearances na lahat ay recent lang din. My name is Knight Archer Beaumont. I am a neurosurgeon. Though I didn't really pursue that since I had to take over our family business. Pagsisimula pa ni Knight. I don't think there's anything interesting about me. Ako ang panganay na anak ng aking mga magulang. I have 2 younger brothers and 1 sister. My family likes to keep our lives private. Mga bata pa lamang kami magkakapatid ay tinatago na nila kami sa media para protektahan kami. I was homeschooled and was not allowed to have friends until college. I am already 28. I own this coffee shop. And I am married to you. Marami pang sinabi ang binata na para kay Eva ay kamanghamanghang lahat. Marami na itong mga achievements na hindi alam ng publiko. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap ay may pumasok na mag-asawang may katandaan na sa loob at nang makita si Knight ay nasiyahan at saka lumapit sa lamesa. Bulat naman na nakatingin sa mag-asawa si Eva. Mukhang nakakatakot ang mag-asawa. At sa pananamit pa lang ay mahahalata mo na galing sa isang mayaman na pamilya. Tulad ng mga magulang ni Knight ay napaka-intimidating ng itsura ng mga ito. Hindi ba't mag-asawa naman na kayo? Bakit hindi pa kayo tumira sa iisang bahay at magkaroon na ng anak? Usisa pa ng babae sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa ni Knight at nang mapansin ito ang discomfort sa kanyang itsura ay ngumiti ito sa ginang at sa mabait na boses ay nagsalita. Right now, mas gusto ng asawa ko na hiwalay muna ang aming tirahan. Nasanay din kasi siya na mag-isa lang sa condo. Both of us wanted to prepare before living together. Wow, you are a very understanding husband. Manghang sabi pa ng babae. Bahagya namang umiti si Knight. For my wife, of course I am. Mabuti na lamang at hindi rin naman nagtagal at umalis ng mag-asawa kaya ay nakahinga na ng waluwag si Eva. Bumaba ang tingin niya sa kanyang cellphone nang maramdaman ng pag-vibrate nun. It was a daily reminder. Haru's bath time. Haru's lunch. Oo nga pala, kailangan niyang paliguan ang alaga niyang pusa na si Haru.
Dahil simula bukas, magiging busy na siya sa mga trabaho niya at mawawala na naman siya ng time. At saka sigurado siyang nagugutom na ito ngayon because it's been 5 hours simula na mag-breakfast ito. Ayaw din kasi ng alaga niya na ibang magpaligo dito. Kaya noong iniwan niya ito kay Carlo para sa honeymoon nila ni Knight, ay hindi nito paliguan si Haru. Ang gusto kasi ng pusa ay siya lang talagang magpaligo nito. Tumayo si Eva at sinukbit sa balikat niya ang bag niya. Knight, kailangan ko nang umalis. Paalam niya pa sa binata. Why? Si Haru kasi kailangan niya nang kumain. Nagtagpong kilay nito at tumayo na rin. Ihahatid na kita. At dahil nga nang pumunta siya dito ay wala siyang dalang sasakyan dahil nagpahatid lang siya kay Carlo, pumayag siya sa alok ng binata. Medyo makulimlim din kasi ang panahon ngayon kaya hassle lang pag-commute. At may mga paparazzi na naghihintay sa kanila sa labas. Nang makapasok siya sa loob ng sasakyan ng binata ay agad na ikinabit niya ang seatbelt niya. Masyadong nakatuon ang atensyon ni Knight sa daan at sunod-sunod pa rin ang naging pag-igting ng panga nito. Nagtataka tuloy siya kung anong tumatakbo sa utak ng lalaking to. Nanatili siyang tahimik dahil ayaw niyang istorbohin ang pag-iisip ng asawa. At saka paminsan-minsan ay nagnanakaw pa rin naman siya ng sulyap dito. Napatingin si Eva sa labas ng bintana. Mas madilim na ang kalangitan at nagbabadyang umulan. Parang may bagyo. Dumako ang tingin ni Eva kay Knight na nahuli niyang nakatingin na rin sa kanya. Kaagad naman na nagwala ang puso niya nang sandaling magtagpo ang mga mata nila. Hindi talaga maganda para sa puso niyang lalaking to. Nakatiim ang pagang na iniwas si Knight ang tingin at saka binalik sa daan. May paparating bang bagyo ngayon? Tanong niya sa binata. Umaasa na kahit paano ay mabawasan ang awkwardness na bumabalot sa kanila. I don't know. Simpleng sagot naman ito. Tumango naman si Eva at nag-search sa kanyang cellphone ng tungkol sa weather ngayong araw. Kailangan niya kasi na masiguro kung may bagyo nga ba dahil bukas ay kailangan niya na pumunta sa Bali, Indonesia at babalik din agad. Kung may bagyo nga ay hindi niya itutuloy ang biyahe dahil delikado. Pinapayuhan ng mga maliliit na bangka na huwag munang maglayag dahil sa paparating na malakas na bagyo na tatama sa lalawigan. Mag-ingat po tayo at laging tandaan, ligtas ang may alam. May bagyo nga. Mahinang sabi ni Eva sa sarili. Yeah, so hindi ka na pupunta kay Haru? Tanong bigla ni Knight. Na nang tingnan niya ay seryoso ang mukha habang nakatitig sa kanya. Pupunta pa rin. Nasa kondo ko lang naman siya. Sagot niya naman. Dumilim na naman ang mukha ni Knight ngunit hindi niya na nakita ang pag-igting ng panga nito nang sandaling ibalik nito ang tingin sa daan. Hindi na ulit sila nag-imikan matapos yon at inabala na lamang ni Eva ang sarili sa pagre-reply sa ilang important emails na natanggap niya. Mga mahigit 1 oras sila ng biyahe, narating na nila ang parking lot sa condominium building na tinitirhan niya. Akyat ka muna, mukhang nag-umpisa ng lumakas ang ulan. Aniya sa binata habang tinatanggal ang pagkakakabit ng seatbelt niya. Akmang bubuksan na ni Eva ang pinto ng sasakyan pero nakalock iyon. Nalukot ang noo niya at saka bumaling sa binata na nasa kanyang mga mata. Tinaasan pa siya nito ng kilay. Pa-unlock naman no, sabi ni Eva. Tumingin sa kanyang binata at in-unlock iyon. Inantay niya na makalabas si Knight at sabay sila na naglakad papunta sa isang elevator na sila lang ang laman. Pinindot niya iyon papunta sa floor kung nasaan ang unit niya. Sa loob ay napaka-awkward pa rin dahil katakatakang pagiging tahimik ni Knight. Oo nga't lagi naman itong tahimik at seryoso. Ngunit sadyang may kakaiba lang ngayon. Pakiramdam ni Eva ay may kung anong bigat sa hangin. May lakad ka ba? Tanong niya kay Knight para mabawasan ang awkwardness sa hangin. Umiling ito. No, I'm free today. Wala kang trabaho? Wala, bakit? Gusto mo ba na umuwi na ako? Nabigla pa siya sa naging tanong nito. Ha? Hindi naman sa ganun. Sabi niya at hindi na lang ulit sinundan dahil tila ay wala na sa mood ang binata. Napapaisip tuloy si Eva kung anong meron gayong kanina lang ay mukhang nasa good mood pa naman ito. Nauna na siyang lumabas ng elevator nang sandaling huminto ito at bumukas. Sumunod naman sa kanya si Knight. Binuksan niya ang pinto gamit ang keycard at tinulak pabukas ang pinto. Nang sandaling bumukas iyon ay nakita niya agad si Haru na nakaabang na pala. Hello, my baby Haru, Mommy's back! Tuwang-tuwa at magiliw niyang sabi bago dumukwang at buhatin ito.
Si Haru ay ang bigay na pusa ng kanyang ina noong nakaraang birthday niya, bago na aksidente ang kanyang ina. Isang Persian si Haru at kasing puti ng niebe ang balahibo. Humarap kay Knight na hindi makapaniwala ang itsura habang nakatingin sa kanila. "This is your Sir Knight. He is your mom's husband," sabi niya naman sa alaga. "He's Haru? A cat?" tanong ni Knight sa hindi pa rin makapaniwala na boses. Tumango naman siya. "Yes, his name is Haru." Para bang ibang iniisip ng binata at halos malaglag ang panga habang nakatingin kay Haru, na ngayon ay dinidilaan ang isang paa. Nang para bang natauhan ng binata ay ngumiti ito kay Haru at hinaplos ang ulo. Napangiti naman siya dahil walang kahit anong violent reaction mula kay Haru. Pinatuloy niya sa loob si Knight at sinabihan na maupo sa couch dahil ihahanda niya muna ang pagkain ni Haru at ang bath nito. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Knight habang nakatingin kay Haru, ang alagang pusa ng kanyang asawa, na ngayon ay nasa sofa at dinidilaan ang sarili. Ibig ni Knight pagtawanan ng sarili dahil sa akto niya kanina. Ang akala niya ay tao ang nagngangalang Haru at kakatagpuin ng asawa niya kaya ganun na lamang ang inakto niya. "You're so stupid, Knight." Ani ng bahagi ng utak niya. How could he react like that over a cat? At kahit sarili niya lang may alam na iniisip niyang iyon kanina ay hindi pa rin maiwasan na makaramdam siya ng hiya. That was fucking embarrassing. Binuhat ni Knight ang puting pusa. "You're a very good boy, Haru. But you made Daddy kind of jealous." Naiiling pa rin sa sarili na sumunod si Knight sa asawa sa kusina kung saan naabutan niya itong bahagyang nakatuwa dahil inaayos ang pagkain ni Haru. Agad naman na inalis niya ang tingin sa maganda nitong pang-upo. "Akin na, kailangan niya ng kumain." Hindi naman namalaya ni Knight na nasa harap pala niya si Eva dahil sa pagkukunwari niya na ginagala ang kanyang tingin sa kusina. "Ayos ka lang ba?" tanong nito sa kanya tsaka ibinaba si Haru. Tumikim at tumango naman si Knight. "Yeah, I just can't believe that he's Haru." "Huh? Bakit naman?" Nalukot ang noon nito. "Nothing." Sabay umiling siya. Dahil kung sasabihin niya ang totoo ay baka kung ano pang isipin ng dalaga. Matapos kumain ni Haru ay nagpaalam sa kanya si Eva na papaliguan lang nito ang alaga. Sinabihan siya nito na wag munang umuwi dahil delikado magmaneho sa ganito kalakas ang ulan at baka raw ay mapana siya sa daan. Gusto ni Knight na batukan ng malakas ang kanyang sarili dahil sa kung ano-ano nang pumapasok sa isipan niya ngayon. Ginala niya na lamang ang tingin niya sa living room ni Eva at tiningnan ng mga pictures. Karamihan sa mga pictures nito ay kasamang ina, nakamukhang kamukha ng dalaga. Bata pa lamang ay sobrang ganda na ni Eva. Sa pictures mula elementary ay sungki pa ngipin ito. Ngunit noong high school ay may suot na itong braces. Kaunti lamang ang pictures na nakita niya kasamang ama. Karamihan ay ang ina nito ang kasama. At sa bawat picture ay kitang-kita ang saya sa magandang mukha nito. Na baging ang mga mapupungay nitong mata ay nakangiti rin. Ngunit magmula ng maaksidente ang ina nito at hanggang ngayon ay comatose pa rin. Nawala na rin ang kinang sa mga mata ng dalaga. Ang dating ngiti na umaabot sa mga mata nito ay wala na. Napatigil sa pag-iisip si Knight nang marinig ang tunog ng cellphone niya. Nang makita niya ang kanyang kapatid na si Axel ang tumatawag ay agad niya itong sinagot. "What's up, my bro?" Ang unat masayang bungad nito sa kanya. "What do you want? Kamusta ang pinapagawa ko sa'yo?" Sa halip ay masungit niyang tanong at napatsk kay Axel. "Nagawa ko na, kuya. Kasama mo ba ngayon ang misis mo?" "Yeah." At talagang napakamot si Knight sa kanyang ilong. "Sa tingin mo nakita niya kayang news? Hindi ko kasi na-delete agad ang mga articles dahil hinanap ko pa kung sino ang nag-post nun." Huminga naman ng malalim si Knight. Hindi niya masabi kung nakita ba ng kanyang asawang kumakalat na balita ngayon dahil wala naman siyang napansin na kakaiba sa inasal nito. "I don't know, I can't tell. She's good at playing with emotions." "Na-delete mo na ba lahat ng articles?" "Yes, for now. Pero we will take down all the future posts from the public." "That's good, thanks." Mabuti na lang talaga at magaling sa lahat ng bagay na kababata niyang kapatid kaya ano man na impormasyon na kailangan niya ay nahanap nito at ano man na ipagawa niya ay mabilis na nagagawa nito ng paraan. "You're welcome. And
Naipaliwanag mo ba sa kanya? No. Do I have to? Of course, you asshole. She's literally your wife. Pero wala namang katotohanan ng mga balita na yon. I'm not an ex-boyfriend of her stepmother. We've met before. But it's all because of her stepfather. Puro lang yun paninira. Sabi niya pa. That's why you have to explain to her para hindi siya magkaroon ng maling akala. May kumakalat na naman kasing paninira sa kanyang asawa sa kanilang dalawa. Sa mga balita na iyon ay pinapalabas na ex-boyfriend daw siya ng stepsister ni Eva na si Karen. Dahil sa mga pictures na kuha ilang buwan ang nakaraan. Ngunit wala iyong katotohanan. Ayaw niya na sabihin pa kay Eva ang tungkol doon dahil alam niya na marami nang iniisip ang kanyang asawa. Ayaw niya na alalahanin pa nito ang tungkol doon gayong puro lang naman yon paninira sa kanya. Gaano ba karaming magalit dyan sa asawa mo para sunod-sunod ang mga maging paninira sa kanya? Tanong ni Axel. Bakit, may bago na naman ba? Sabay buntong hininga niya. Yes. Ngayon, sinasabi na naman nilang bully siya. What? Paimbestigahan mo nga kung sinong nasa likod niyan. Once proven, kasuhan niyo. Galit na utos niya. Alright, for now I'll take down all the articles about this. Ibinili na ni Knight sa kapatid na anuman ang mga paninirang lumabas ukol sa kanyang asawa ay kaagad na gawa ng paraan at hanapin kung sinong nasa likod para maparusahan. Ngayong mag-asawa na sila ni Ibiang, ang gusto lamang na gawin ni Knight ay ang maprotektahan ito. Napakarami nang may mga gusto na siraan ito. Kahit wala naman itong maling ginawa at hindi sila ipapayag na may magtagumpay sa mga nagbabalak na iyon. Alam ni Knight na nang nasa likod ng lahat ng paninira sa pangalan ng kanyang asawa ay walang iba kundi ang sarili nitong stepsister na si Karen Hidalgo. Kaya naman ay walang alam si Eva sa ginagawa niya na pagganti sa kanila ng palihim. Alam ni Knight na kung sasabihin niya ang totoo kay Eva ay hindi ito papayag. Dahil una pa lang ay ginagawa na nito ay intindihin sila at patawarin. Nang mainip si Knight sa kakaupo ay pumasok siya sa silid ng dalaga. Dahil iyon naman ang sinabi nito sa kanya. Na kung may kailangan siya ay pumasok siya sa loob ng silid nito dahil naroon ito. Nasa banyo pa rin ito na makapasok siya at bahagya pang nakabukas ang pinto. Naririnig niya rin ang pakikipag-usap nito sa alaga. Haru, keep calm. You're so stinky na kaya. Nasa labas pa naman si Daddy Knight mo. Gusto mo sabihin kanya ng mabaho? Nakagat ni Knight ang pang-ibabang labi nang marinig ang sinabi ng dalaga sa alaga nito. From sir to daddy, huh? Ani ng isang bahagi ng isipan niya. Lumapit naman si Knight sa bathroom door na bahagyang nakasiwang at saka binuksan. At agad niyang nakita ang dalaga na abala sa pagpaligo kay Haru at hindi niya ito napansin. You need help? Tanong niya dito. Gulat naman na lumingon sa kanyang dalaga. Nanlaki pang mga mata nito. Halos matawa siya sa reaksyon nito. It was adorable. Oh, sorry. I should have knocked first. Ngumiti ito sa kanya. No, it's alright. Kailangan mo ba ng tulong? Tiningnan nito si Haru na pilit kumakawala sa hawak bago binalik ang tingin sa kanya at nahihiya na tumango. Yes, pwede bang hawakan mo muna si Haru? Sabunin ko lang katawan niya. Tumango naman siya at agad na lumapit dito. Hinawakan niya si Haru na kanina ay sobrang likot, ngayon naman ay hindi man lang gumagalaw. Maging si Knight ay namangha dahil sobrang behave ni Haru nung siya na ang humahawak dito. Pinupuri naman ni Eva ang alaga. I think Haru likes you. Napangiti naman si Knight sa sinabi ni Eva. Abala ito sa pagsabog sa katawan ni Haru habang siya ay hindi sinasadya na napatitig dito. She's really gorgeous. Kahit pabasang-basa na ito. Maging ilang hibla ng buhok sa mukha ay basa rin ang hindi niya alam. Napakaganda pa rin ito. Tila ba wala itong kapintasan. Maliit ang mukha, kulay brown ang buhok na kasing kulay ng kilay nito. Mahaba ang pilik mata. Hazel brown eyes ang kulay ng mata, matangos ang maliit na ilong, natural na mapulang hugis arko na labi, and her skin is as white as milk. Matangkad din ito at maganda ang katawan. Big. It was her smile that held him spellbound from the very start. Like a radiant sunrise painting the world with its warmth. Agad na nag-iwas si Knight ng tingin ang mag-angat ang tingin ng dalaga. Natapos din, sabi nito matapos mapaliguan si Haru.
Pinunasan nito gamit ang likod ng kamay habang basa ang noo bago inabot ang towel at binalot doon si Haru. Kasalukuyang tahimik na pinagmamasdan ni Knight ang asawa na ibublower ang puting balahibo ni Haru. Nasa lapan ni Eva ang alaga na siguro ay natutulog na. Sa ganito ay mas lalong nakakaramdam si Knight ng kakaiba sa puso niya. Sa mga pagkakataon na ito ay napapaisip si Knight kung paano nagagawa ng ibang tao na magalit dito at pagsalitaan ito ng masama kahit pa hindi naman nila alam kung ano ang tunay nitong ugali. Pagkatapos matuyo ng balahibo ni Haru ay nagpaalam sa kanya si Eva na maliligo lamang. Nakaupo siya ngayon sa couch at nakatingin sa labas ng glass wall habang si Haru ay nasa lap niya. Palakas ang ulan sa labas. Nagmamadali na maligo si Eva dahil ayaw niya na paghintayin si Knight sa living room. Mabuti na lang at mukhang na-entertain naman ito kay Haru kasi nung lumabas siya sa kanyang kwarto ay nabutan niya itong nilalaro si Haru. Nakaupo siya ngayon sa sofa sa may tabi nito. Lumipat sa lap niya si Haru kaya napangiti naman siya. I have something to tell you. Napakaseryoso ng boses ng binata kaya nagtaka siya. Ano yon? Tila nag-aalangan pa ito. Our house is ready. Ang gusto ng mga magulang ko ay lumipat na tayo roon ngayong linggo. Tumango naman si Eva. Nakahanda naman ang mga gamit ko. Anumang oras ay maaari na akong lumipat doon. Ang bahay na lang naman kasi ang hinihintay at magsasama na sila. Nakahanda na rin lahat ng mga gamit niya dahil gusto niya na sa oras na ready na ang kanilang bahay ay lilipat na lang siya. Will that be okay with you? I mean, I know you're not used to living with someone. Then you'll suddenly live with me? Sanay ako na may kasama sa bahay. Saka lang naman ako naging mag-isa nung maaksidente si Mama. Living with you is not going to be a problem, especially since we're married. Hindi sanay si Eva na mag-isa lamang sa kondo niya dahil kasama niya dito ang kanyang ina. Kaya naman sa tuwing nandito siya at mag-isa, ay nakakaramdam siya ng lungkot. Yung tipo ng lungkot na bumabalot sa kanya sa tuwing mag-isa. Kaya sobrang lala na napapabuhos ang kanyang mga luha. Sa tuwing mag-isa siya ay naiisip niya kung gaano kamalas ang kanyang buhay. Kaya mas gusto niya na mag-isa. At isa pa, mag-asawa naman na sila ni Knight kaya dapat lang siguro na masanay na siya nakasama ito sa bahay. Mabait naman si Knight kahit madalas ay seryoso ay may goofy side naman ito. Sa totoo nga niyan ay sanay na siya dito. At medyo comfortable na rin kaya ang makasama ito sa bahay ay hindi mahirap maging para sa kanya. And by the way, muli siyang napabaling sa binata nang muli itong magsalita. May pag-aalangan sa itsura nito habang nakatingin sa kanya. Huh? Nabasa mo na ba ang balita? Mas lalo siyang nagtaka kung anong tinutukoy nito. Anong balita? About me and your sister. I mean your stepsister. Huh? Hindi totoo yun. Bagaman nagtataka dahil wala siyang ideya kung anong tinutukoy nito, ay hinayaan niya pa rin ang binata na magpaliwanag. May kumakalat na balita na may namamagitan sa aming dalawa noon bago pa tayo ikasal. But I swear walang katotohanan ng lahat na yon. Someone took a photo of me when I was together with your father to discuss some business. And your stepmother came. Now the photo is spreading on social media, making false assumptions about me previously dating your stepsister. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Sabi niya habang may maliit na ngiti sa kanyang labi. Kilala ko ang stepsister ko at alam ko kung sino ang mga nakadate niya. Alam ko na hindi ka kabilang doon. Naniniwala si Eva sa sinasabi ni Knight. Kilala niya ang totoo ang stepsister niya. Alam na alam niya ang ugali ni Karen. At isa pa ang stepsister niyang si Karen ang dapat na ikakasal kay Knight dahil iyon ang nasa kasunduan na narinig ni Eva noong nag-uusap ang kanyang ama at sekretary nito. Ngunit umayaw si Karen dahil inakala nito na isang matandang bilyonaryo ang papakasalan. Ngayon ay gumawa na naman pala ito ng kwento para siraan na naman siya sa publiko. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Eva kung bakit gano'n na lamang kagalit sa kanya si Karen. Wala naman siyang mali na nagawa kay Karen noon nung ang ina ni Karen ang naging dahilan para magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil sinira ni Lucy Pearl ang relasyon ng kanyang ama at ina at hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanila si Eva. Ang totoo nga ay nagawa niya pa silang matanggap.
Noong pinabayaan siya ng kanyang ama para sa bago nitong pamilya, ay pareho silang nanahimik ng kanyang ina. Ni minsan na hindi siya naglabas ng masasamang statements tungkol sa kanila, sa kabila ng mga paninira nito. Kaya hindi alam ni Eva kung ano pang ikinakagalit ng mga ito sa kanya. Hindi niya alam kung ano pang gusto nila na mangyari para maging ang nananahimik na buhay ng kanyang asawa ay guluhin nila. Ilang oras na nandito sa kanyang kondo ang binata at hindi pa rin tumila ang ulan. Palakas pa iyon ng palakas. Hindi niya pwedeng hayaan na umuwi at magmaneho si Knight ng ganito ang panahon. Masyadong delikado. Kaya sinabihan niyang binata na sa kondo niya na lang magpalipas ng gabi. Knight? Tawag niya sa binata na nakaupo sa lapag at nakikipaglaro kay Haru. Tiningnan siya nito. Anong plano natin? Nag-aalangan naman na tanong nito. Napakunatang noon nito. Plano saan? Ngayong kasal na tayo at hindi naman natin mahal ang isa't isa. Wala ka bang balak na magpakasal sa iba? Mula nang ikasal silang dalawa ay yun lagi ang laman ng isipan niya. Napakarami ng mga katanungan na tumatakbo sa isip niya. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Sa kanilang dalawa ngayon nakasal na sila. Umabot pa ng ilang segundo bago sumagot ang binata. No? Pero, alangan naman na mag-asawa lang tayo habang buhay, hindi ba? Sinalubong nito ang tingin niya. Ayaw mo ba na makasama ako habang buhay? Hindi naman sa ganon. Kaagad siyang sumagot. Pero di ba dapat kasama natin sa buhay ang mga taong totoong mahal natin? Ikaw, sigurado ako na yun din ang gusto mo. At hindi mangyayari yun dahil ang alam ng lahat ay kasal tayong dalawa. It's up to you. Once you finally get the reason behind why you agreed to this marriage, you can file for a divorce. Hindi problema sa akin yun. At hindi alam ni Eva kung bakit nakakaramdam siya ng pait dahil sa sinabi nito. Nakuha na naman niya ang sagot na gusto niya makuha. Pero bakit nakakaramdam siya ng ganito? At matapos ang ilang linggo na paghahanda ay lumipat na rin agad sila ng bahay. Mahigit 1 linggo na silang nakatira sa isang bahay. At doon ay napansin ni Eva na mas naging malapit sila sa isa't isa ni Knight. Magaan kasama sa bahay si Knight. Kahit mayaman ay hindi ito maate at kinakain anuman ang lutuin niya. May 6 na katulong naman sila sa bahay pero mas gusto kasi talaga ni Eva na siyang nagluluto para sa kanila. Madalas din na bumisita sa kanilang mga magulang at pamilya ni Knight at lahat sila ay mababait. Lalong-lalo na ang ina ni Knight na napakalambing. Malayong-malayo sa sinasabi ng mga tao na masamang ugali at masungit daw ito. Tuwang-tuwa pa nga sa kanyang mga ito. Sa bawat araw na lumilipas, ang kumpanya ng kanyang ina ay mas lalong nagiging successful. Lalo pa nung nag-offer sa kanya si Knight na ito na ang nagpapatakbo habang wala pang malay ang kanyang ina. Magaling sa business si Knight kaya hindi na nakakapagtaka na sa unang linggo pa lang ay mataas na agad ang kita nila. Ganon pa man, hindi niya pa rin nakakalimutan ang kasunduan nila ng kanyang ama. At ngayon, ay nandito siya sa isang party kung saan sinabihin siya ng kanyang ama na dumalo. Kahit hindi gusto ni Eva ang dumalo, sa ganito mga event ay sinunod niya pa rin ang gusto ng kanyang ama. Sa ngayon ay mag-isa siya na nakaupo sa table habang ang iba naman ay nagsasaya. Nandito rin ang kanyang stepsister at ang mga kaibigan nito. At kanina pa niya sila ginugulo. Hinihintay niya ang pagdating ni Knight dahil dapat ay sabay sila na pupunta ngayon dito. Ang kaso ay nagkaroon ng emergency sa kumpanyang binata. Eva Beaumont, where's your husband? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Tanong ng isang babae. Kaibigan nito ni Karen at siguro ay model din ito. Bakit naman hindi mo siya sinama? Ilang buwan pa lang mula nang ikasal kayo, hindi na agad kayo nakikitang magkasama. Bahagya siyang ngumiti dito. My husband told me he's going to be late. Sabi niya. Bakit hindi kayo sabay na dumating? Ayaw ka ba niya na makasama? Tanong pa sa kanya ng isang bakla. Hindi niya alam kung ano ito ni Karen, pero alam ni Eva na isa ito sa mga kaibigan ni Karen na nagre-retweet ng kung ano-anong mga paninira sa kanya. Kaya mas lalong dumadami ang mga nagagalit sa kanya. Isa ito sa mga sumikat dahil sa paninira sa kanya. Nagkaroon ng emergency ang kumpanya namin. Kalmado niyang sinabi at saka bahagya pa ng umiti. It's worth 20 billion contract, so I told him na ayusin mo na yon at sumunod na lang dito.
Inabot niya pa ang baso ng wine at sumimsim doon. Nakipagplastikan siya sa mga kasama niya sa table kahit pa alam niya na lahat sila ay may mga sinasabi sa kanya na masama pag nakatalikod siya. At sila pang dahilan ng mga walang humpay na pangbabash sa kanya dahil sa kanilang mga walang katuturang paninira. Nagulat si Eva nang biglang may naglagay ng coat sa balikat niya. Tiningala niya kung sino ang may-ari nun at agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang kanyang asawa na nakangiti na sa kanya. Ito ang nagpatong ng coat sa balikat niya. "Hey baby, I'm sorry I'm late." Sabi nito sa kanya tsaka dumukwang para gawaran siya ng halik sa noo. Bago ito naupo sa bakanting upuan sa kanyang tabi. "Were you bored?" Napakurap-kurap siya habang nakatitig sa binata. Tulad niya ay gulat na gulat din ang mga kasamahan nila sa lamesa habang nakatitig kay Knight. Napakabilis ang tibok ng kanyang puso at mas lalo pa yung bumilis nang abutin nito ang kanyang kamay at pinagsiklop iyon. "Is he your husband?" Pareho silang napatingin sa harapan na magtanong ito. "Yes, I am. And you are my wife's friends?" Sabi naman ni Knight. "Yes," may pag-aalangan na sagot ng babae. Ngumiti si Knight dito. "Nice meeting you. Thank you for taking care of my wife habang wala pa ako." Buong party ay nasa kanilang dalawang atensyon. Hindi naman silang main event ngunit silang attraction. Halos nasa kanilang lahat ng camera dahil iyon ang first public appearance nila matapos ang kanilang naging kasal. Hindi ni Eva magawa na tanggihan ang alok nila sa kanyang inumin. Lalo pa na nandito sa tabi niya ang kanyang asawa at ayaw niya na isipin ito na masama ang ugali niya kung tatanggihan niya ang alok ng mga ito. Kaya ang ginawa niya ay tanggap lang siya na tanggap at bantay sarado naman siya sa kanyang asawa. Napangiti si Knight sa sarili habang pinagmamasa ng dalaga na natutulog ng mahimbing sa loob ng sasakyan, dala ng kalasingan. Iniinom kasi nito lahat ng mga ibinibigay sa kanila kanina, kaya ang ending ay nalasing ito. Hindi na makapaghintay na makauwi. Kanina pa lang sa loob ay lasing na ito. Ngayon lamang nalaman ni Knight na sobrang cute pala nito pag nalalasing, dahil kung ano-ano lang lumalabas mula sa bibig nito. Ito ang kauna-unahang beses na makita niyang malasing ang kanyang asawa, kaya medyo hindi pa makaget over si Knight. Inalis ni Knight ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa magandang mukha nito. Then he bopped her nose. Lumantas ang daliri niya papunta sa mapula nitong labi at mariin siyang napalunok, lalo pa nang bahagya nitong ibuka ang bibig nang maramdaman ng daliri niya roon. "Knight?" Sambit nito sa kanyang pangalan bago nilihis ang ulo pa kanan at natulog na ulit. Kung anong itsura ng dalaga noong una niya itong nakita, ay ganon na ganon pa rin hanggang ngayon. Napakaganda pa rin ito. Walang kupas, na para bang isang diwata na walang kapintasan. Napatitig pa siya dito ng ilang sandali at ang ngiti sa kanyang labi ay hindi mawala-wala. Bumalik sa isipan niya ang unang beses na nasilayan niya ang dalaga. Noong unang beses na nasilayan niya ang mga ngiti nito. "Sir, wala pa po ba kayong napipili sa mga models na pinakita ko sa inyo?" Ang tanong ng sekretary ni Knight habang naglalakad sila. Kanina pa mainit ang ulo ni Knight mula nang makita niya ang pictures ng mga models nila na kumakalat sa social media. Napatunayan ng ilan sa mga models nila ay gumagamit ng ipinagbabawal na mga gamot at involved sa iba pang iligal na mga gawain. Nang malaman niya iyon ay agad niya na tinapos ang contract sa kanila dahil ayaw ni Knight sa mga ganoong tao. Dahil doon ay nawala ng malaking halaga ang brand nila pero mababawi rin naman nila iyon, kaya hindi gaanong big deal para kay Knight. "Wala, humanap ka pa ng iba." Tumango ang kanyang secretary at nagpatuloy pa sa pagsuggest ng iba pang models na maaari nilang pagpilian. Kapalit ng mga models na tatanggalin nila. Napahinto si Knight sa paglalakad na may isang babae ang umagaw sa atensyon niya. Isa iyong napakagandang babae na nagpa-picture sa tabi ng pangalan ng kanilang brand. May dalawang tao ang kumukuha ng picture dito. Isang bakla at may katandaan na babae na kamukhang-kamukha ng babae. Sa tingin ni Knight ay isa ring modelo o hindi naman kaya ay artista ang babae. Sa gandang taglay ay imposible na hindi ito mapapansin ng mga agency. "Sinong babae na yan? Is she a model too?" Tanong ni Knight sa kanyang secretary. "Let me check po, sir." Sabi nito bago may kung anong tiningnan sa hawak na iPad. Nanatili naman ang mga mata ni Knight sa magandang dalaga.
Para bang may kung anong kapangyarihan ang maganda nito ng ngiti at naaalis ang ines na nadadaman niya kanina pa dahil sa gulo ng ginagawa ng dating mga models. According to Google, her name is Eva Montenegro, a fashion model. Hindi maalis sa isip ni Knight ang tungkol sa babaeng iyon magmula ng araw na iyon. Ang babae na iyon ang pinakaunang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi maalis sa isip niya ang malambing nitong ngiti na talaga namang tumunaw sa ines na nadarama niya. At hindi niya rin namamalaya na sa bawat araw, sa bawat nababasa niya na articles at posts tungkol sa dalaga, ay nahuhulog na rin pala ang loob niya dito. Hindi naman namalaya ni Knight na nakatitig na naman pala siya sa kanyang laptop habang ang kanyang utak ay naglalakbay kung saan-saan. Hindi niya pa natatapos ang kanyang trabaho dahil talagang hindi maalis sa isipan niya ang dalaga. Saka lamang napabalik si Knight sa realidad nang marinig ang pag-ring ng cellphone niya. "Hey, kuya!" Bati ni Axel sa kanya nang sandaling sagutin niya ang tawag. "What do you want?" Walang buhay niyang tanong sa kapatid. Naiinis siya dahil naiistorbo nito ang kanyang pag-iisip. "I have something to tell you." May bahid ng ngisi ang tono ng boses ni Axel. "I'm not interested." Akmang papatay niya ng tawag nang muli itong magsalita. "Really? Paano kung sabihin ko sa'yo na tungkol to kay Eva Montenegro? Iyong natipuhan mo ngayong model? Kung kanina ay wala siyang interest sa kung ano man ang sasabihin nito, ngayon ay bigla siyang nagkaroon ng interest. What about her?" Mahina naman na natawa si Axel sa nangaasar na boses at nagsalita. "I thought you're not interested. Ano nang nangyari sa paborito mong sabihin na I'm not interested? Suddenly interested, huh? Sabihin mo na lang kung anong nalalaman mo," sabi niya sa naiinis na boses. Mahina ulit na natawa si Axel. "Sasabihin ko sa'yo in one condition." Kailan pa ba magbabago ang kapatid niya? Malamang ay may gusto itong kapalit. "And what is it?" "Ibigay mo sa akin ang pinakaunang release ng sports car natin." "Bilyon ang halaga nun." "I know, kuya. That's why I want it." Excited na pinutol talaga nito ang sasabihin niya. "Ano naman ang gagawin mo doon when you don't even want to drive a car?" "Wala lang, for collection. Display lang sa underground garage ko." "Ano, deal? Ha?" Huminga naman ng malalim si Knight. "Yeah, okay, whatever." Tulad ni Axel ay hindi na makapaniwala si Knight sa kanyang sarili at pumayag siya sa gusto ng kapatid. Para sa konting nalalaman nito sa dalaga, nalaman ng isipan niya nitong mga nagdaang araw, ay ipaupaubaya niya sa kapatid ang pinakaunang model ng kanilang sports car. "Great!" Nagbuni pa ito. "So, ito na nga. I saw her kahapon sa isang event." Napakunatang na okay na. "Anong event?" "Dior's fashion show. Inimbitahan nila ako na dumalo kaya hindi ko na pinalampas." Sinundan ko siya. "I know my older brother is interested in her." "And?" Hindi mahabang pasensya ni Knight kaya naiinis siya dahil paputol-putol pa kung magkwento ang kapatid niya. "I saw her crying sa backstage." Mas lalo na nagkasalubong ang kilay niya. "Bakit?" "I heard that her mom got into an accident." At dahil sa sinabi ng kapatid ay naglaho ang ngiti niya. Iniisip niya na sobrang nalulungkot ang dalaga dahil sa nangyari sa ina. "And here's more, kuya. Alam mo ba na ang ama ni Eva Montenegro ay si Anton Montenegro? Ang isa sa mga nag-i-invest sa bago mong business." Nang malaman niya na ang ama ni Eva ay malapit lamang sa kanya ay kinausap niya ito. Sinabi niya dito kung anong gusto niyang mangyari. Pinaalam niya rin sa ama ng dalaga na gusto niya si Eva at may balak siya na ligawan nito. At ang higit pa sa nakakagulat ay nang manghingi ito ng tulong sa kanya. Humiling ito na kung maaari ay alagaan niya ang anak nito at ilayo sa stepmother nito na nagbabalak ng masama dito. Matapos niyang malaman ng lahat, matapos sabihin sa kanya ng ama mismo ni Eva kung anong masasamang ginagawa ng stepmother nito sa dalaga, ay nangako si Knight sa sarili na gagawin niya ang lahat para maprotektahan si Eva sa lahat ng mga nag-iisip na gumawa ng masama dito. At batid ni Knight na higit niyang matutulungan ang babaeng minamahal sa oras na naging konektado ng apelyido niya sa pangalan nito.
Hindi sapat na palihim niya itong tulungan. At alam niya na mas malaking tulong kung magiging asawa niya ito. At hindi nga siya nagkamali. Dahil kung noon ay papalugi ng kumpanyang ng ina nito, ngayon ay napaka-successful na nito. Although may mga gumagawa pa naman ng mga issues sa kanyang asawa. Hindi na sing dami ng dati at mabilis na nila itong napupuksa. At ang pangako niya sa ama ng dalaga na gagawin niya ang lahat para maprotektahan at tulungan ito ay hindi niya nakalimutan. Knight would die to protect the woman that he loves, even if it's against the world. Ma'am, nandito po ako para sabihin sa iyo ang totoo. Sa harap nilang mag-asawa ay nakaluhod ang isang lalaki. Ang dating secretary ng stepmother ni Eva na mahigit isang buwan din nagtago matapos ang nangyari sa aksidente ng ina ni Eva na dahilan para magulo lalo ang buhay nito. Mabuti na lang dahil sa mga koneksyon ni Knight at dahil sa hindi rin siya tumigil sa paghahanap dito ay nahagilap na nila ito. Ang sabi sa kanya ng ama ni Eva noon na ang lalaking ito ang tanging makakapagsabi kung sino ang mga taong nasa likod ng aksidente sa ina ni Eva. Tiningnan ni Knight ang dalaga sa kanyang tabi na mariin na lumunok, habang nakatingin sa lalaking nakaluhod pa rin. Tungkol po sa aksidente ang nangyari sa inyong ina. Ano pong nalalaman niyo sa nangyari sa aking ina, Mr. Colmenares? Hindi po aksidente ang nangyari sa kanya. Kagagawan po yun ng stepmother ninyo. At alam din po ng inyong ama ang plano nilang yon. Isa po ako sa mga inutusan ng inyong stepmother na isagawang plano. At alam po yun ng inyong ama. Bago humarap sa kanya ang lalaki. Patawarin niyo po ako, Sir Knight. Please huwag niyo po akong ipapakulong. Sinabi ko na pong totoo sa inyong asawa. Labis na nasaktan si Eva dahil sa nalaman. Lalo na ang mga taong inakala nito na hindi makakagawa ng ganong kasama, ang siya palang tunay na dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ang ina nito sa ospital. Buong gabi ito na umiiyak at labis na nadurog. Hindi naman na umalis si Knight sa tabi ng kanyang asawa. Inamin ni Knight ang totoo na humingi sa kanya ng tulong ang ama nito at siyang dahilan ng paglitaw ng dating sekretary ng stepmother nito. Nang malaman ni Eva ang totoo ay labis-labis na nasaktan siya. Hindi niya lubos akalain na may alam pala ang kanyang ama sa kanyang ina noon. Hindi niya lubos akalain na niloloko lamang siya ng mga ito. Sobra siyang nagalit. Maging sa kanyang sarili ay nagalit siya. Kahit pa alam ni Eva na humingi ng tulong ang kanyang ama kay Knight para maprotektahan siya at tulungan siya na malaman kung sino nga bang nasa likod na nangyari sa kanyang ina dahil hawak sa leeg ng stepmother niya ang kanyang ama at ang kumpanya nila ay hawak na rin pala nito ngayon, kaya wala nang sapat na kakayahan ang kanyang ama. Makailang beses na humingi ng tawad sa kanyang ama, ngunit hindi niya ito pinatawad. Matapos ang ginawa ng mga ito, matapos malagay sa panganib ang buhay ng kanyang ina. Naawa ka ba sa akin? Nanginginig ang boses na tanong niya kay Knight. Kaya ka ba nananatili pa sa tabi ko dahil naaawa ka na tinalikuran ako ng mundo? At lahat ng mga taong mga pinagkatiwalaan ko ay iniwan ako. Hindi, Eva. Hindi ako nanatili sa tabi mo dahil sa awa. Nandito ako sa tabi mo para damayan ka. Because I am your husband. Husband? Marahas siyang natawa. Don't say that word right now. Alam natin na walang kwentang kasal natin, Knight. We don't love each other and my father only begged you to do that because he couldn't protect his own daughter. Ang ikasal ka sa akin ay plano ko una pa lang. Akong may gusto nun. Iyon ang gusto ko na mangyari dahil mahal kita. Kaya wag mong iisipin na nanatili lang ako sa tabi mo dahil sa awa. Mahal kita, Eva. Unang beses pa lamang na nakita kita ay minahal na kita. Oo nga't pareho sila ng nararamdaman na mahal niya pa rin ito simula pa lang. Na sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo niya itong minamahal. Ngunit hindi agad naniniwala si Eva nung sandaling sabihin sa kanya ni Knight na mahal siya nito. Kaya nito ginawa ang lahat ng yon. Sa tingin niya kasi noon ay napaka-imposible na minahal siya ng binata. Inabot ng 2 buwan ang naging panliligaw nito sa kanya, hanggang sa nakuha rin nito ang tiwala niya. Sa 2 buwan na iyon ay napanagot ng may sala sa nangyari sa kanyang ama. Dala ng takot ay tumistigo ang dating sekretary ng kanyang stepmother, kaya wala na itong naging takas at maging ang kanyang ama ay nakulong din.
Si Karen naman ay nawala ng trabaho dahil sa lumabas ang tunay na ugali at naapektuhan din ang pangalan nito ng kagagawa ng ina. Ang pangalan na pinaghirapan ni Karen abutin ay nawala na parang bula. Isang buwan matapos ang bunyagan, sa wakas ay nagising na rin ang kanyang ina. Hindi ito nakapaglakad dahil sa aksidente at ayon sa doktor ay malabo na raw na makapaglakad pa ito. Ganun pa man ay masaya si Eva dahil makakasama niya na ito na matagal. Congratulations, baby ko! You're finally going to be a mother! Alam ko magiging isang mabuti kang ina. Ang malamig na sabi ng kanyang ina nung malaman ang pagbubuntis niya. Thank you po, Mommy. At saka niyakap niya ito ng mahigpit. Madalas sabihin sa kanya ng kanyang ina na mas magandang mabuhay nang walang kinikimkim na galit sa puso. Alam nito kung gaano siya kagalit sa kanyang ama at stepmother dahil sa ginawa ng mga ito. Ngunit ang kanyang ina na mismo ang humiling sa kanya na patawarin nito at hayaan na ang Diyos na lamang ang gumante para sa kanila. Ilang buwan bago siya manganak ay binisita niya ang kanyang ama sa kulungan kung saan ito nakadetain at bukal sa puso na pinatawad niya ito. Gusto niya na habang pinagbabayaran nito ang kasalanan na nagawa sa kulungan ay malaman nito na napatawad niya na ito at wala na siyang kinikimkim na galit dahil alam niya naman na nagsisisi na ito. At ang kanyang stepmother sa ngayon ay hindi pa kaya ni Eva na patawaran nito. It will take a lot of time. Malaki ang sugat na iniwan nito sa kanya. Ngunit sigurado naman siya na darating ang araw at mahahanap niya rin ang patawarin nito. Pangako, gagawin kong lahat para maprotektahan at alagaan kayo ng ating nag-iisang anghel. Ang malambing na sabi sa kanya ni Knight bago humalik sa noo niya. Mahal na mahal kita, Ibiang. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Napanguso naman si Eva. Tutulo na sana ang luha niya dahil sa sobrang lambing ng pagkakasabi nito noon. At nakakataba ng puso pero nung sandaling banggitin nito ang kanyang palayaw ay umurong ang luha niya. Mahal din kita, asawa ko. Sagot niya at inabot ang mukha. Masuyo itong hinaplos bago niya inabot ang ilong nito sabay pingot na dahilan naman ng malakas nitong tawa na pumuno sa kanilang silid. Mahal na mahal kita. Kaya ayos lang sa akin na tawagin mo ako sa pangalan na yan. They said everything happens for a reason. Some events enter our lives unexpectedly, becoming cherished aspects we embrace indefinitely. For Eva and Knight Beaumont, their profound love for each other bloomed as the most extraordinary and unexpected love they ever encountered. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir, wala pa po ba kayo